Hello, good morning! Ayan, okay. So, welcome po sa ating Business Finance. Siyempre, Business Friday na naman ngayon. Ayan, with Tutor Mean po, we also like to welcome siyempre ating mga learners no, from different schools. Siyempre, maraming salamat po. Pati siyempre po ang ating mga magulang at ating mga kapwa teachers. At siyempre ngayon, introduce ko na po si Tutor Mean. Tutor Mean. Hello, good morning po sa bawat isa. Good morning. Alam mo ba, mamang nakakatuwa? Hindi pa tayo nag-start, meron na po tayong tuties, no? Hindi ko lang alam kung saan school sila galing. Si Domer Canceran at si Dennis Andres at Patricia Cabrera. Ayan, good morning mga tuties. Salamat, no? Nauna pa talaga kayo sa amin. Ayan, natuwa naman ako. Sila, ma'am. Excited silang matuto sa Business Finance. Good morning, Tutor Rose. Ano ba yung ating magandang pag-aaralan sa umagang ito, no? Pero bago yan, ayan, magbalik-aral muna tayo. It's about, yung ating napag-aralan last meeting, it's about the golden rule of personal finance, no? Ano ba yung golden rule, no? It's about income minus savings plus expense. Ito yung pinaka-golden rule kung paano tayo ay magkakaroon ng savings. So yung kinikita natin, tanggalin natin yung savings agad, no? Tanggalin na natin para yung matitira ay pang-budget natin sa mga expenses. Again, na golden rule yan, ha? At laging-lagi natin yung tatandaan. Huwag nating kalilimutan. Ayun. Isang magandang tanong sa umagang ito. Alam na natin yung ibig sabihin ng savings, and there are many ways and means to save and invest. Bakit kinakailangan natin mag-save? At ba't kinakailangan natin mag-invest? So, ano nga ba yung reason, ano? So, ano sa tingin mo, Ma'am Rose? Ano kaya yung reason ba't kinakailangan natin mag-save and mag-invest? Ayan, syempre, no, we have needs and wants to fulfill, right? So when we talk about needs, these are the things that we need to survive, no? Yung wants, syempre, masarap rin, pero those wants are things that we can live without, right? So, but the needs and wants vary from one person to person. Pwede yung need mo, ma'am, I want sa akin, di ba? Ganun ba yun, ma'am? Correct, Ma'am Rose. Correct, Tutor Rose. Kasi maaaring yung cellphone, sa iba, once lang yun. Pero sa akin, isa yung pangangailangan. Ano? Yes. So at least alam na natin yung pagkakaiba ng needs and wants. Thank you po, Tutor Rose. Ayan. So ang ating topic sa umagang ito ay the money management philosophy. At ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay patungkol sa number 1, discuss inflation. Ano ba itong inflation? Purchasing power, the money management philosophies. And what are the management philosophies, the cycle, and give example of sound practices in earning, spending, saving, and investing money. So, pasimula, no? Pag-aralan natin what is inflation. No? Naririnig natin yan, no? Lalo na ngayon, no? Pagkatapos ng pandemic, nasa level 2 na tayo, sabi nila, naku, ito yung inflation. So, what is inflation? Sabi sa definition, it is happen with the general rise in the prices of goods and commodities, yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Ayan, this occur when spending increases relative to the supply of goods. Bakit ba tayo kinakailangan maging concerned sa inflation? Sabi dito, if inflation goes up too much, we will not be able to afford the same amount of goods we used to afford. So, pag pataas yung presyo ng mga commodities, ng mga goods, ay ano mangyayari, hindi lahat ay na-afford natin. Kasi yung kita natin, hindi naman natin alam kung lalaki, no? Yung sahod ni Papa, sahod ni Mama, halimbawa, gano'n lang, 10,000. So, babudgetin natin yung 10,000. Tama ba, Tutor Rose? Yes, Tutor Mean. So, how will you be able to keep the quality of life? Yun ang Correct. tanong, no? Paano kaya natin mapapanatili yung ating pamumuhay dahil dito sa inflation na to? At itong inflation na to, may epekto to na ito yung purchasing power. Sige nga, Ma'am Tutor Rose, ano nga ba itong purchasing power? Correct. So ito po yung tatandaan natin. Bakit napaka-importante sa atin na mo-consider yung inflation? Kasi affected niya yung purchasing power natin. The amount of goods and services money can buy. So the purchasing power per person or group is the amount of goods or services they can afford to buy. Tingnan natin sa next slide, no, kung paano naapektuhan. Ayan, di ba? Halimbawa, yung 50,000 mo ngayon nakabudget na yun sa food, no, yung mga groceries, gasoline, clothing, medicine. 50,000 yon. Eh ngayon, halimbawa, may 20% inflation. Siyempre, magtataas yan, di ba? Magtataas yung presyo ng mga yan. Tingnan nyo, yung food naging 18,000 na, yung groceries 9,600.
Ibig sabihin, yung 50,000 niyo po, no, sa inflation, 60,000 na siya. 'Di ba? So, paano kung 50,000 lang talaga natatanggap mo, ma'am? Ibig sabihin, yung ibang items diyan, no, ibang products diyan, hindi natin siyempre mabibili kasi konti na lang yung purchasing power natin. 'Di ba, Tutor Mian? Yes, Chutoros, tas mababawasan baka yung pagkain natin, medyo babawasan lang natin, no? So, Naku, ito na yung magtitipid needs tayo versus niyan. wants, no? Magda-diet na tayo niyan. Ayan. So, Wala dahil na. na to, sabi ng ganon, yung 50,000 ay hindi na natin maibibili ng lahat ng ating Wala na. gusto. Kaya Opo. ito pag-aaralan natin how to manage our money. Ayan na yun, ano? So maraming kaparaanan, no? What is this money management philosophy all about? Ang sabi dito, this is the process of budgeting, saving, investing, spending, or otherwise overseeing the cash usage of an individual or group. Ito, nako, dito na pala, no? Ito na pala yung kung saan ay kinakailangan nating mag-budget, mag-save, mag-invest, mag-spend ng syempre yung atin lang pangangailangan. Kaya money management, no? Babudgetin mo na lahat. Pero kinakailangan natin mag-save. At kung may natitira, pwede tayong mag-invest. At ano lang ating gagastusin, yun lang ating pangangailangan. Ayan. Yes. Katulad itong cycle na to, hindi ba, ma'am? Hindi ba, Chutoroso? Ito yung cycle, no? Paano ba natin i-manage yung ating kaperahan or the money management, no? So, number 1, kailangan natin magplano, mag-budget, no? Ano lang ba yung ating pangangailangan, ano? So, medyo needs versus wants, no? And then, yung ating resources i-allocate. Kung 50,000 lang kinikita natin in 1 month, we have to budget these Yan. Yes, yes, yes. resources. Anong susunod na gagawin? Siyempre, you have to monitor. Teka muna, no? Baka may iba ka pang expenses na nakakalimutang bayaran. So, kailangan nandoon yung mga listing mo para to saan. Okay, ito yung babayaran ko sa mga credit card, mga expenses. So, kailangan mo siyang i-monitor. At pag na-spend mo na lahat wisely, kailangan mong i-evaluate. Teka muna, tama ba yung ginawa ko last time? Yung 50,000 ba ay na-budget ko ng tama at higit sa lahat, meron ba akong na-save, no? So, Yes. yung kinakailangan nating pagplanuhan patungkol sa money management cycle. Kaya cycle, paulit-ulit yan. Pagkatapos sa susunod na buwan, eto na naman po tayo. Magbabudget na naman po tayo. Magpaplano. Kasi expense mo last month, pwede hindi mo na siya expense ngayon. Diba? Correct po. Kasi may mga additional expenses, diba, Chutoros? Mas maraming additional, ma'am. Mas madaming Oo, no? additional, ha? Katulad ng kuryente, patas ng patas. Naku, ito na naman. How will you able to allocate your resources? Ito lang yung kita mo. Wala pa namang salary increase. Oh. Yun yung problema natin, especially tayong mga nanay. No? We have to budget. No? So, nagagamit natin itong money management na to. No? And very effective. Next. Ayan. So, may mga plano, no? Pagdating sa money management. So, simulan ko, plan A. Reduce consumption of all items across the board. Yan. So, yung hindi mo naman kinakailangang bilhin, wag mo muna siyang bilhin ngayon. O baka naman may alternatives ka. Di ba, Chuto Rose? Yan. Yes, ma'am. Yung Pasko, yung iba, syempre, bibili ng bago kung sobra, okay lang. Okay, no? Kung wala, since pandemic, hindi naman masyadong lalabas, baka tingin-tingin, marami pa tayong magagandang mga damit yan. Plan B, maintain consumption of some important items and cut consumption on some unnecessary items, no? O ito, halimbawa, no? Ang taas-taas ng kuryente ngayon, biglang nag-increase, anong gagawin natin? Naku, medyo magkakat tayo ng consumption. Total malamig naman, no? 23 degrees, di ba, Ma'am Tutor? Ma'am Tutor Rose, di ba po? Oh, sana nga. Sana tumagal, ma'am. Ang nangyayari, hindi na natin ginagamit yung aircon natin, hindi na ginagamit yung electric fan, medyo bukas-bukas na lang ng bintana at napakalamig. Ayun, so ano ba kaya yung mga plano man patungkol sa money management philosophy? Yes, ito naman po. Pero bago ito, gusto ko pong batiyan ng mga estudyante ko sa San Francisco High School, ABM students. Thank you very much po na sinamahan niyo kami. Maraming salamat po. Ito naman, Plan C, look for another source of income to augment revenues. Yun ang katotohanan doon. Kailangan medyo maging resourceful tayo. Huwag tayong umasa lang sa isang source of income kung maaari. Pero dapat digala. Okay. And Plan D, save and invest to be able to grow your funds faster than inflation. Huwag niyo lang itatabi sa bahay, okay? Kailangan po, gusto niyo, sige, mag-start tayo sa bangko. Pagka masyadong tayo informed sa mga investment yan, we can start investing. All right, ma'am. Tutoros, thank you. Ayan, no?
So ano pa ba yung mga sound practices about money management? Ito yung mga stand no? Ito yung mga plan A, B, C, or D. Yan talaga yung madalas na pinapractice sa mga tao. Pero marami pa tayong nakitang mga idea or sound practices about money management. So isa-isayin natin. Number 1. Ayan. So set up an emergency fund, no? Mas importante, no, mag-save tayo kasi hindi natin alam kung kailan tayo nangangailangan. So set up an emergency fund. Tutor Rose, ano nga ba yung number 2? Yan. Ay, madagdag ko lang po sa emergency fund, ano, Tutor Mayan, yung mga marami pong tao naligtas ng emergency fund ng pandemic. Okay, sabi po nila 6 months to 1 year, no, na equivalent ng income niyo po. Yun po dapat yung emergency fund natin. Okay, number 2 po. Ayan, tingnan natin. Yung second one, yan, list of all debts. Ayan, saan ba kayo may utang? Sa mama niyo? Oy, bayaran niyo rin, okay? So, make a list para at least alam natin kung ano yung mga obligation natin na kailangan nating bayaran. Okay po. So, next, Tutor Mayan. Number 3, cut back on unnecessary spending. Ano? Ayun yung pinag-usapan natin kanina, no? Magpapasko na, ayan. Pero minsan, hindi naman kinakailangan bilhin, ano? Kasi mamaya, ayan, mag-lockdown na naman, tapos kabibili mo lang ng bagong damit, hindi naman natin magagamit. So, kung ano lang talaga yung importante nating mga pangangailangan. So, doon tayo, cut back. Yan, medyo cut back tayo ngayon. Ang Christmas naman daw eh. Ganun eh. Ito, in the future Opo. Pray na lang natin yung mga ninong at ninang natin. Oo, Maandar correct. na kayo. Ayun, di ba? Mga pinakamamahal namin estudyante, no? Hello, ninong. Hello, ninang. Ayun. Ano nga pala yung number Ayan. 4, ma'am? Ayan. So, ito po in the future po, kung may credit card, basta po wise lang yung paggamit ng credit card, okay lang credit card po, no? Sana po mabayaran natin. Pag gumamit tayo in the future ng credit card, kung ano yung nagamit natin, yun po yung bayaran natin para yung interest niya hindi lalaki. Okay po. So, next po. Ayun, number 5. Apply for credit line for emergency use. Madali lang naman mag-apply ng credit line, lalo na kung may trabaho ka. Very easy, kaya lang yung payment talaga. So be sure, ito ay naka-attach sa mga emergency uses lang natin. Ano? Nakakatukso kasi may credit line, lalo na accessible sa lahat. No? Kahit saan ka pumunta, lahat, isa-swipe mo lang yung credit mo. So, kailangan maging wise tayo sa paggamit ng ating mga credit line or credit limit. Ayan, so gamitin lamang during emergencies. Ayan. So, number 6. Number 6, yan, talk to a financial advisor, no, if you're unable to make, yung mga pwede naman po, okay? So, basta inform lang natin if ever malilate tayo ng payments, ganyan. Isang rin yun, no, para sa character natin talaga na, nagbabayad naman talaga tayo, madedelay lang. Pero, ma-add ko lang, Tutor Mando, sa sinabi mo kanina, the best pa rin syempre yung emergency fund sana, no? Para talagang pera talaga natin yun, di ba, Tutor Mayan? Based on experience nung last year, nung pandemic, no, nakakatuwa kasi yung mga syempre mga lending investors, ganyan. Medyo nagbigay naman sila ng 3 months, no, na huwag ka muna magbayad. Ayun, so lahat naman nagkaisa, no, nung panahon ng pandemic, no. So, number 7 is monitor all your accounts cash flow. Na-check natin, magkano ba talaga natatanggap nating income, yung mga cash inflows, no? Yung ating investment, no? Kasi napakahalagang malaman natin o ma-monitor natin kung magkano yung mga pumapasok sa ating pera. Bakit? Isa kasi ito sa pinakamagandang pamamaraan ay matrack natin, kumikita ba talaga tayo o kinakailangan natin mag-invest sa iba. No? Yes. Kasi yung mutual funds, no, yung mga stocks, magagandang investment yan. Sabi nga dito, but you have to go with the other investment. Hindi ka lang dapat mag-stay, no? You have to augment diversification, di ba? Yes, diversification. Tinuturo din yan sa subject nating business finance, no? So, yun, no? Napakahalaga po yun. So, track the value of your stocks or mutual funds para naman maging open yung inyong mga cash inflows. Ayan, number 8. Yan, trust that things will work out in time. So, do not panic, no? Kasi pag nagpa-panic tayo, hindi tayo makaisip ng diretsyo, di ba? Hindi tayo clear mag-isip. So, trust that you have resources around you that will help you find a way to keep your finances in order. Pero, ito, do it the first time. Yun lang masasabi ko. Una pa lang, no? Ayusin na natin ang ating pagpaplano at pagmamanage ng ating finances. Di ba, Tutor?
Yes, Tuto Rose, no, talaga ito yung mga suggestion and steps to keep your financial affairs on orders, no? At alam ko lahat yan napapractice, lalo na ng mga parents, no? At lalo na sa inyo mga bata, no? Mga pinakamamahal naming estudyante, ano ba yung itatracks ninyo? Ano ba yung imo-monitor ninyo? Siyempre, no, hindi lang naman mga baon, yung Allowance mga muna. natatabi ninyo. Oo, yung mga allowance nila. Load So, muna, load. isa doon, ano yun, cutback, no? Wag mo nang bili ng bili, no? Baka naman nakita lang, oy, may picture yung BTS, ayun, bili agad, no? So this time, medyo mag-cutback muna tayo. It's one way of handling your money management or your finances, no? So, ako Ma'am Tutoros, no? Tutoros, personally, lagi ako nanonood sa YouTube about financial Maganda advice. naman At, yun, oo, ma'am. ma'am, Oo. Marami tayong matututunan, di ba natututunan. po? Ayan, katulad ni Chinkitan, na-meet ko siya before noon ako umattend ng kanyang isa sa mga, I think, seminar before about financial advice, yung gano'n. At ito, nakita ko, meron siya sa YouTube, no? Paano nga ba, no? Ano ito? How to be successful in life, umasenso yumaman. Ito, meron siyang 4 na financial advice. 1, work hard. No? Number 2, save early. 3, invest early. And 4, surround yourself with successful people. At higit sa lahat, yung investment, ano ba itong mga dapat nating invest? Pwede sa mutual fund, di ba, Tutor Rose? Stock Yes market, po. and Yes po. cryptocurrency, yung pinaka-latest ngayon. No? So, alam ko, kahit estudyante ka pa lang, no? Medyo meron ka ng cryptocurrency na Pero investment. dapat tutor, may i-stress natin, kailangan talaga they have enough knowledge, lagi silang informed sa lahat ng investments nila. 'Di ba po? Opo, Yan, wag Tutor lang tayong Rose. aasa sa sinabi ng iba. Kumbaga, tayo mismo sa sarili natin, pag-aralan natin mabuti yung investments. Para alam natin kung kaya ba natin yung risk, 'di ba? Kaya natin yung Mm. consequences. Okay, sige, tutor Mayan. Kasi sa panahon ngayon, Tutor Rose, ang dami kong nakikita na i-scam sila, no? Wala pong madali Mm, ngayon na pagyaman. Lahat correct. po ay pinaghihirapan. So, gaya nga sinabi ni Tutor Rose, kailangan nyo ng kaalaman regarding investment, no? Maraming Yes po, nag-o-offer, yes but po. be wise enough, no? So, ano pa? So, sabi ni Chinky Town, if you surround yourself with successful people, you'll be successful too. Di ba, Tutor Rose? Yes, totoo yan. Positive vibes. Piliin nyo talaga ha kung sino yung positive. Kahit pa, ayan, may impluwensyahan din po kasi kayo niyan. Ganun lang Mm-mm. yun. Di ba, Sabi nga, tutor? tell me your friends are and I tell you Mm. who you are. Ayan, kaya kahit mga bata pa lang tayo ay piliin natin yung mga ating magiging kaibigan, kaklase na makakatulong sa atin at meron kayong same objectives, no? O, wag lang Lalo yung na yung maganda parehas tsaka yung gwapo. Di ba? Dapat marami tayong matutunan, no? kasi kung objective natin, yes, tuturuso kung objective mo, bata pa lang yumaman ka na, wow. So, hanap-hanap ng mga friendly na Yes. makakatulong at may idea about investment and savings. Ayan, matatapos na tayo sa ating pag-aaral ngayong umagang ito sa Business Finance na medyo, no, tatapusin na natin. Ano, sabi nga dito, Ma'am Tutoros, ano nga ba yung kahalagahan ng money management? Yan. So, why is philosophy of money management important? So, if you have a healthy philosophy about money, one that treats money as a tool and not as an end goal. Yun na, magkaiba po yun na. You're more likely to come out on the other side with money in your bank account and a healthier approach to earning, giving, and spending your money. Diba? We should not work for money, no? Let money work for Work, us. Yun rin yung maganda yes. doon. Yes, diba? Yun ang maganda sa investment. Okay, so next po, ma'am. Opo, bago po tayo magtapos, shoutout sa mga estudyante ng San Francisco High School, Pulet Thank you High very School, much. ayan. Tapos yung iba, hindi ko, anong school kaya sila, mga cuties, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa amin Maraming sa salamat Business po. Finance. Ayan. Okay. So ano pa ba yung ating dapat na matutunan? Ayun, no, napag-aralan natin yung money management philosophy. Mag-reflect tayo, sabi doon sa isang quotation, there are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. No? Hindi po madaling yumaman, kailangan po ng sipag, tiyaga, no? Sa pag-asenso. No? At Yes, syempre yes yung po. kaalaman patungkol sa business finance or personal money management. At Ayan. tutor Mayan, kaya rin na naman natin, kaya tayo nag-aaral ng ganito para ma-prevent na natin yung failure, di ba? So we can learn from other people. Hindi natin kailangang ma-experience yung failure. Oo. Matuto tayo sa iba. Ayan.
Sige po. Sabi naman ng iba, parang dapat daw meron ka munang failure para matuto ka. Pero pera pinag-uusapan natin, Opo, Tutoros. pera yun Kailangan sayang maingat yan ka dito, no? Kasi pera to, no? Okay, so Matuto ka sa evaluation iba. po tayo. Hello mga estudyante namin. Ayan, na nakikinig sa umagang ito. Magkaroon muna tayo ng isang maikling pagsusulit, no? Quiz number 1. What is a term that refers to the rise in general level of prices? Ano yung tawag dun sa terminologies kung saan ay patungkol sa pagtaas ng mga bilihin? Ayan, deflation ba? Inflation, purchasing power, or price increase? Okay? Sige nga, A, B, C, or D. O, si Dailo daw, nagkamali lang si Dailo. B daw. Ayun! May tumama. Hello! Sabi ko, voltes 5 Sabi ni Dilo, okay, B, it's about eh. inflation. Okay, congrats. Okay, number 2. Ayan. What is the term that refers to the amount of goods and services money can buy? Ayun, si Princess ko. Okay, congrats. Yan, si Princess ko, letter B. Ayan, B po. So, ano naman yung terms na refer sa amount of goods and services money can buy? Deflation, inflation, purchasing power, or price increase. Yan. Naku, sabi ni, humahabol si Rovivar. Ang sabi niya, inflation. Okay. Okay, so ang answer po ay letter C. It's purchasing power. Ayun, may tumawa naman. Ang bilis talaga ni Dilo. Kanino ba estudyante yan? Sana estudyante ko siya. Ang talino ang teacher, no? Kasi alam mo ng mga school sila, ayan, talagang nagbabasa ang mga batang ito. Okay, quiz number 3. One of management philosophies teach us to A, work hard. Ayan. B, have a healthier lifestyle. C, work and be merry or save and invest. Ano ba yung isa sa management philosophy na tinuturo sa atin ng subject na ito at dapat nating matutunan? Napakahalaga nito. A, B, C, or D? Naku, ayan. Si CJ. Ayan. May mga sumasagot na sa kanila. Okay. Aba, Bantok, si CJ. Ayun, letter D. Okay, very good. Congratulations. Ang galing. Gagaling naman. Okay, letter B. Aba, talaga ang dami tumatama, no? O, diba? Salamat. Ayan. So, ang aming pa mga reference na ginagamit ay itong mga sumusunod na ito. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Minsan pa magkita-kita po muli tayo sa araw ng Biyernes. Ganito din pong oras, no? Yes. Tulay kung saan sama-sama nating itutulay ang mga patungkol sa pangkaalamang edukasyon at pampananalapi o pamumuhunan. Pero huwag kayong aalis, no? May mga susunod pa kami mga kasamang pinakamamahal niya tutor na magagaling sa Fundamentals of Accountancy Business Management 2 na sila Tutor Carol and Tutor Carmi at si Tutor Rose and Tutor Malos para sa Organization and Management. Thank you very much po sa inyo lahat. Salamat sa inyong lahat. Happy birthday, Tutor Madge! Tutor Madge, thank you. Bye-bye mga bata. Bye-bye. Thank you so much po.